Summer na! At isa sa pinakamagandang gawin ay mag-camping. Well, ang video natin ngayon ay magmo-moto camping tayo sa malamig na bundok ng Maliko sa Pangasinan. Ang Maliko ay isa sa pinakasikat na tourist destination ng Pangasinan. Hindi lang dahil sa magandang tanawin dito pero dahil din sa nakaka-relax na lamig ng weather dito. Sa video natin ngayon ay maghahanap tayo ng camping area sa tinaguriang Summer Capital of Pangasinan. Hi guys, good morning. Dito tayo sa Shell ulit. Ito yung laging starting point natin pag magbabiyahe tayo papunta ng norte. So anyway, ang goal natin ay pupunta tayo ng Maliko. Doon tayo maghanap ng camping area. Yan, dahil nga summer na, medyo convenient na ngayon ang mag-camping. Hindi na tayo ulanin, hindi na hassle kumbaga. Maghanap tayo, actually wala pa akong alam na kakampingan natin doon. May mga ilang campsites doon pero hindi tayo doon mag-set up. Maghanap tayo ng spot na makalibre tayo. Here we go again. Welcome to Panique. Ang paborito kong arko dito sa Central Luzon. Grabe, ang ganda ng kalsada mga brother. Para tayo nagpapatakbo sa expressway. Bagong latag lang tong asfalto na to. Wala pang road markings eh. Actually itong part na to guys, maganda to. Maraming puno ng mahogany ayan. Pwedeng kampingan. Parang konti na lang nagtatanim ng tubo dito. Dito kasi puro tubo yan eh. Banda rito sa Tarlac hanggang Tarlac City, Concepcion, La Paz, puro tubo yan mga brother. Tapos sa may Luisita ginagawa yan, Hacienda Luisita. Ewan ko lang yung mga local na gumagawa ng ganyan dito. May pwede naman. Pero yung Hacienda Luisita talagang paborika yun ng mga paggawa ng asukal o yung mga byproducts ng tubo, sugarcane. Mga nakikita ko dito mais na eh. Mais. Woo! Wee! Woo! Wee! Woo! Wee! Woo! Wee! Grabe. Sarap magpatakbo dito. Finally, nakahanap din tayo. Kuya J. Kambingan. Diyan na tayo kakanan. Papunta ng San Nicolas, Pangasinan. Punta tayo ng Maliko. Sinampalukang kambing. Ang sarap. May share ko lang to sa inyo. Meron akong nakitang kakanin. Actually, isa to sa pinakapaboritong kakanin ng bata ako. Pabubuksan ko kay ate para makita natin. Pero bibili rin ako syempre. Ayan, sa pagkain natin yan sa bundok mamaya. Hindi pa pala to guys. Ang sinasabi ni ate, tuba. Pero yung kasi, yung tuba na yan, meron ng content ng sugar yan, ng glucose. Kaya matamis din yan. Sarap. Bukis yung sabana, nagimas. So hindi, medyo mas mababa yung sugar content nito kumpara dun sa sinasabi ko sa inyo kanina. Yung sinasabi ko talaga, nilulubog yun sa kumukulong ginagawang asukal. 6 na piraso, 50 pesos. Solve na tayo guys, ito yung pagkain natin mamayang gabi. Alright guys, dito tayo sa San Quintin, Pangasinan. Sana pwede tayong dumaan doon sa kabilang side ng ilog. Pero kung walang tulay, babalik lang din tayo dito. Ang ganda rin pala ng bundok dito. Ang ganda ng bundok dito. Ito yung bundok na kukonekta rin sa may or karugtong nung sa Natividad, sa Maranum Falls. Pwede kaya dito. Tang, mabali niya ako muna ito yung mapanya Natividad. Natividad din. Wine? Pagtawid mo ng ilog na yan, Susundan ko lang papunta ron sa baba. papunta ron. Okay. Sige, sige po tayo. Salamat po. Sundan na lang natin to.
Nakapaglaro pa tayo dito sa San Quintin. Oops! Daw. Saan na naman tayo nakapunta? Oops. Ayan guys, kumonekta rin tayo dito sa pinaka highway. Ayan guys, San Nicolas, Pangasinan. Napakaaga pa, 10:55. Uy, halo-halo. Halo-halo muna tayo. Uy, ito. Halo, magsaguman ng halo-halo nang may sawan. Buti nag-set up sila ng 7-Eleven dito dahil pagka halimbawa aakyat na kayo, yan na yung akyatan, no? Yun na yung akyatan. Bago kayo umakyat, pwede na kayo bumili ng mga tubig dito, kung ano man ang pwede nyo bilhin sa 7-Eleven. Convenient pa rin siya. Kasi kanina dapat doon ako bibili sa may bayan mismo. Kaso nga lang medyo malayo-layo, ay bubuhatin natin yan. Mabigat-bigat yung... Grabe, ang init! At ina-expect ko pagdating natin sa taas, lalamig na yan kahit pa paano. Alright, campsite searching. Ito na, may pine trees na. Ramdam ko na yung lamig dito sa Maliko. Parang maganda rin tong part na to. Sa kanan natin, tignan natin to. Kung may trail. Ah, okay. Yung ano to, yung part ng motor pool dati ng mga nagtatrabaho dito. Parang maganda rin dyan, oh. Maraming pine trees. Kaso napakura na. Siguro nirentahan nila tong space na to nung nagtatrabaho sila. Parang malapit na tayo dun sa papasukan natin, ha. Kasi kakaliwa tayo dito eh, sa part na to ng kabundukan. Ganda rin sa taas niya, malamang diyan tayo pupunta. Eto na, kapaligiran. Dito na yata tayo. Yun. Okay guys, so ito na. Dito tayo liliko, papakaliwa. Maghanap tayo dito ng campsite. First time ko lang din dito. Maghanap tayo dito, at least maaga pa to. Tamang tama lang, 12:36 ng tanghali. Chill ride tayo dito habang naghahanap ng makakampingan. O kahit dito naman, I mean, hindi naman kasi lamig sa taas, pero malamig na rin. So siguro kung dito tayo mag-overnight ay lalamigin din tayo. Wala pa naman akong jacket. May extra lang akong jersey dito, pero dalawa lang. Uy, dalawa. Wait lang. Yun lang. Eto na naman yung magulo dito. Maghahanap talaga tayo ng kalsada rito. Nung ibayin niya ti, mabali niya pagkampingan ito eh. Napukaw na sa mata. Naligaw na yata ako. Hoy, di karayanak tulad tanong ko kayo ito. Hoy, hoy. So far okay naman.
Di ba sobrang challenging. Problema sa gantong trail, kapag sobrang kipot na, parang yun nangyari sa akin sa sa Bosyong Trail na walang balikan. Kasi hindi mo pwedeng ibalik yung motor sa sobrang kipot na yung dadaanan mo. Baka ganun yung mangyari, yun ang mahirap. So far okay pa naman dito, medyo malapad pa dinadaanan natin. So tuloy pa natin dyan. Maaga pa to, 12:51 pa lang ng tanghali. So we're good. Kahit dito pa lang actually maganda na to eh. Kaso nga lang nasa babaan pa lang tayo. Siguro kung makapunta tayo sa taas niyan, pwede na yan eh. Pwede na yan. So maghanap lang tayo ng spot na medyo elevated siya. Yung may natatanaw tayo para naman maganda yung view. May gate dito rin, no? Dati may gate dito. Pero ang ganda ng ambience, mga brother. Napakadaming puno ng pine trees. Mga pine trees dito may mga numbers. Problema na ito pag naabutan tayo ng forest fire, ano? Itong space na to medyo maluwang-luwang pa. Pero dito, mapapansin nyo, medyo bangin na area na to. Silipin muna natin para masigurado kung gaano kakipot yung kalsada dyan. Dito pa lang ang epic na, mga brother. Yung kalsada okay naman siya. Ayan, oh, dry nga siya. Pero wag nyong nilalang yung mga ganyan, yung dahon ng pine trees. Madulas yan, mga brother, ha. Wag nyong nilalang yan. Mga ibang kalsada kasi dito, or karamihan, may mga ganyan. Kaya pag nadadaanan mo, dulas-dulas ka rin. Yun. Woo! Holy smokes! Ang ganda! Ayun na yung kalsada, yun na yung main road. Madulas to. Ayan. Sobrang dulas yan, mga brother. Huwag nyong nilalang yan.
Maluwang pa naman dito. Malapad pa. Pwede naman. Pwede siya. Konting ingat-ingat lang. Dahil bangin na yan. Parang mahaba pa tong kalsada na to. Saan kaya pupunta to? Pero solid dito mga brother, promise. Solid yung view. Ayun, malinis siya oh. Halatang nadadaanan to regularly ng mga tao. Tsaka malapad din, pansin nyo sa gilid niya. Actually recently lang nalinisan to. May mga putol-putol oh. Yun na yung kalsada, main road. Kitang kita mo na rito. Tara na, baba na tayo. Diretso na lang tayo sa ilog. Hindi ko alam kung saan pupunta tong kalsada na to eh. May point of no return na naman to, mahirap na. So tayo sa ilog. May part doon na paakyat na yung papunta na kayo dito sa bundok na to. Papaikot lang pala to. Ikutan nyo to, papunta dun. Papunta dun. Based sa drone shot natin, may akyatan siya. Hindi ko alam kung gaano katarik yun kasi sa drone shot, yung akala natin na flat, yung pala akyatan na yon. Pero sa drone shot halatang halata na may akyatan siya. Ang ganda ng taas na ito mga brother. Yun nga lang, nakakaalangan. Isa ito sa malaking kaibahan kapag solo rider ka at kapag meron kang kasama. Pag solo rider ka, tansyado mo kasi yung galaw mo yan. Wag mong susugulan yung alam mong medyo alanganin ka. Yung nakita natin kalsada dyan sa unahan, malapad pa siya. Malapad. Bangin dito sa kaliwa pero malapad yung kalsada. Pwede magkasalubong ng dalawang motor dyan sa taas. Hindi ko lang alam sa may unahan pa kasi parang dyan lang tayo nagtingin eh. Sa pangalawang likuan mula dito. Pero so far dyan nakita natin dyan malapad yung kalsada. Naalala nyo yung crossing? Kumaliwa kasi tayo doon sa crossing, di ba? So papakanan tayo doon para makapunta tayo sa ilog. Para may maliliguan pa tayo. Siguro banda ron hindi masyado malamig. Although may kataasan na rin itong lugar na to, pero iba pa rin talaga pag gantong kakampingan mo, mga ganyan tuktok ng bundok na yan, malamig yan. Tignan ko lang sa taas kung pwede tayo dyan. Hi guys, dito pwede. Kaso nga lang, iwan natin yung motor sa baba kasi wala namang trail paakyat dito sa part na to. Meron tayong dalawang option sa ngayon. Mga pa-interest din to mga to. Kaso wala tayong liliguan, walang tubig. Pinagpawisan ako ng todo. Tapos yung ibang gamit ko na sa baba pa, aakyat ko pa yan. So pangalawang option ay pupunta tayo sa ilog. Maganda yung view yan, no? Dito pwede. Pwede rin. Yan, sabitan mo ng hammock yan hanggang dito. May view ka pang maganda. At least nakakita tayo ng spot para next time pwede. Guys, binigyan ako ng pipino doon kina kuya kanina, yung sa farm. 20 mahigit to. Nahiya akong tanggihan. Kinuha ko na lang, kakainin na lang natin yan sa ilog pag nagcamping na tayo. Ang ganda ng view mga brother pa. Napakaganda ng view. Holy shoot. Grabehan. Ganda rin pala dito mga brother. Malamang pwede pa doon sa taas. Pero dito na lang tayo kasi nandito yung medyo malalim na part na pwede natin liguan. Yung binigay na pipino sa akin, yung nagsasalansan kasi sila sa taas kanina. Nakita ako, nakipagkwentuhan kasi ako sa kanila kanina. Napakadaming binigay. Ang problema nga ako, saan ko ilalagay kanina, sinabit ko na lang doon sa harap ko. Ang nangyari, nabali yung signal light. Ayan, signal light. Kasi tumama siya dito kanina. Ito yung bagong bili kong duyan. Pwede na tayo maglaba. May dalawa akong damit doon na lalaban. Tapos ligo-ligo. Tapos hindi ko na alam kung anong gagawin natin dahil ang setup ko kasi na ganito, hindi talaga to yung parang magkakamping tayo, hindi siya ganon. So may mga vlogger naman na gumagawa ng mga ganong content na talagang motocamping yung ginagawa nila. Pero hindi tayo magpo-focus ng ganon. Hahaluan lang natin ng ganyan.
Papakita ko sa inyo kung saan ako mag-overnight. Maaring raw camping ang gagawin natin. Parang ganito, mostly ano tayo, duyan. Kasi hindi na ako magdadala ng tent. Masyadong hassle ang tent dalhin. Masyadong mabigat, malaki masyado. Katulad na itong duyan, kapiranggot lang, pwede mo isiksik sa bag mo, solve ka na. Tapos kompleto na rin naman, may net, may mosquito net, may tarp na rin na built-in. Yan si Rosa, ito yung setup natin ngayon. May fire pit dito, fireplace. Yan si Rosa, ito yung tulugan natin. Yan, habang nag-aantay tayong bumaba yung araw, yan, nagja-charge muna ako. Gagamitin natin bukas. Alright guys, settled na tayo dito sa camping hammock natin. Yan, may mosquito net. Meron ding takip sa ulunan. Yan na yung pinaka tarp mo, kumbaga. First time kong gamitin niya pala to. Kasi last time ang ginamit kong hammock, wala siyang takip sa taas. At saka yung etong net niya, itong mosquito net niya, ay kailangan meron pang tali. Itatali mo siya. Ito kasi naka built-in na siya. Yan, meron siyang parang flexible na plastic na nagbe-bend na nakaganyan para tumayo. Ang ganda. Alright guys, good morning. Ano, napakalamig. Time check 2:06, alas 2 ng madaling araw. Grabe ang lamig. Anong yan? Wala lang, update lang kasi nagising ako, sobrang lamig na. Magsimula alauna actually hanggang ngayon alas 2. At hanggang alas 4, hanggang alas 5 na yan, lamig na yan. Pansamantalang iwan muna natin itong napakagandang campsite dito sa Maliko. Iwan na lang natin yung binigay sa akin mga pipino kahapon kasi hindi ko makakarga yan. Para kung may magkakamping din dito kaya magpapahinga, meron silang inangat-ngat dito. Actually meron ding kamatis dito iniwan, no? Yung mga kumain dati dito. Malamang galing sa farm yan dito. Para kung may mga bisita, alam mo yun, may mga magkakamping dito, may kakainin. Punta muna tayo sa taas. Sa may kapihan, magkakapi tayo doon. Tapos tsaka ako magbibigay ng panibagong ruta. Tapos ito yung bakod. So again, pag may bakod na ganito, tanggalin nyo lang tapos balik nyo rin. Kasi may mga alaga sila dyang baka at kambing. Ganda. Napakaganda. Malapit na tayo sa main road. There it is. Ito guys yung part sa babaan yan. Yan na yung ilog na pinuntahan natin. Pinanggalingan natin kanina kung saan tayo nag-camping. Sa drone shot kahapon nakita tong part na to ng kalsada. Kape muna tayo mga brother. Napakaganda ng view. Alright guys, sa ruta natin yung mga ngayon ay pupunta tayo ng Cayapan, Nueva Vizcaya. Dadaan tayo dito sa Imugan. So back road, back door itong dadaanan natin. Excited ako dahil first time ko rin dito. Hindi ko rin sigurado kung gaano kalapot tong kalsada na to, kung pwede ba 4 wheels or 2 wheels lang. Malalaman natin yan mamaya. Pero sa susunod na video na to, abangan nyo yan, i-post ko siguro yan by next weekend.